Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Ngayon, bigyan natin ng reaction ang bagong hula ni Madam Wendra tungkol ho ito kay Senadora Loren Legarda. At kasama na dito ang kanyang anak na si Leandro Leviste na sa ngayon ay tinatawag niya na Batang Katipunero. Nakita sa barahan ni Madam Wendra na labis ang pagkalungkot ni Senadora Loren Legarda sa kanyang pag-alala sa kaligtasan sa kanyang anak. Ngayon sabay nating reaksyonan ang hula ni Madam Wendra kay Senadora Loren Legarda. Ngayon po ay meron tayong suggestion ng mga tao na nagbabasa at nakikinig sa amin, ng mga komento na gusto daw nilang mapanood ang tungkol sa tarot, kung anong nakikita sa tarot sa isang senadora na ngayon po ay talaga namang kadikit lagi sa pangalan ng isang kilalang mambabatas din na batang-bata na napaka-agresibo na maglabas ng mga katotohanan. Ang kanyang pangalan po, siya po ay isang ina ng isang palaban na ating mambabatas. Napakabata ng batang ito, pero ito pala ang kanyang ina, si Loren Legarda. Kilala naman natin si Loren Legarda, di ba? Kung ano mga pinagmulan niya. So, dito, kung anong nakikita ng tarot, again and again, kahit makarating po sa kinauukulan, ito po ay for entertainment use lang. At hinihiling ko po sa inyo ang malawak na pag-unawa. Ito ay isang tarot. Kung ano po ang sinasabi ng tarot, yun lang po ang aming babasahin o aking babasahin. Ipakita mo sa akin tarot kung anong nakikita mo kay Binibining Loren Legarda. Loren Legarda. Again, i-reshuffle natin. Mas maganda yon kaysa yung... Ito, pag ni-reshuffle, nakabaliktad, anything goes wrong. Anything. O, yan. Loren Legarda, Loren Legarda, Loren Legarda. Pakita mo sa akin kung ano nakikita mo sa kanya. Tarot. Ito, dito tayo sa ilalim kukuha. Oops. Ito si Loren Legarda. Kitang-kita natin isang babaeng nakaupo sa isang matayog o mataas na posisyon ng politika ng Pilipinas. Ito nakikita ninyo dito. Ito ay isang signifies na mayroon siyang kapasidad na umupo o sinasabi na kilalanin ng sanlibutan. Ayan, ng buong Pilipinas. May talino talaga siya. At the same time, mayroon siyang mga pinagdaanan sa politika na maaaring sinasabi natin na mayroon na ring ipinagmalaki sa politika ng Pilipinas. Ayan. Oops, eto pumapasok na tayo. Pero ang pagiging politician niya ay ngayon ay nagkakaroon ng bahid o problema. Dahil nakita ninyo ang isang babae, siya rin ito, nakaupo, tapos ngayon ay isang babae na namumroblema at tali ang kanyang mata, nakapiring ang kanyang mata, ang katawan niya ay nakatali dahil, nakita niyo itong kulang red na to? Ito ay isang problema ng pamilya. Ayan, nakita niyo, pamilya. Siya ay napipiringan ng mata at siya ay gustong kumilos pero hindi siya makakilos kasi siya ay nahahati ang opinyon. Nakita niyo ito? Mga espada. Ito ay mga kasamahan niya sa politika. While meron siyang dinaramdam na agam-agam. When we say agam-agam sa English is kaba, takot. Kasi mismong sarili niyang kadugo, which is anak. Ayan nga, nakapula siya. Ang siya ngayon ay dumaranas ng napakaraming batikos at bilang isang ina, hindi niya kayang, kahit ano pa ang pinagdadaanan nilang mag-ina, hindi niya kayang masaktan kahit salita ang kanyang anak na mga tao sa paligid niya. Kaya hati siya. Hindi niya alam kung saan siya. Ano ba talaga ang kanyang parte? Sa anak ba niya? O sa mga kasamahan niya? Na nagbibigay ng masasakit na batikos tungkol sa pagkatao at mentalidad ng kanyang anak. Ayan yan. Bakit nasabing mentalidad? Kung mapapansin niyo po, nakatusok sa lupa ang mga espada. At ang liwanag ay nandun sa pinakadulo. Pero dahil nakabaliktad ito, ang kinu-question nila ay ang mentalidad at ang kakayahan ng bata.
na anak ni Ligarda. Ang tanong, paano nakita rito na anak ni Ligarda? Etong damit po niyang to ay signifies ng isang dugo na mula ulo, mula dito hanggang sa kanyang pagkatao, hanggang paa. Ibig sabihin nun, hindi lang ito kapatid. Kumbaga balot na balot siya. Itong problemang ito ay sitwasyon ng anak niya na nasasangkot sa kanyang mga kasamahan at hindi niya alam kung saan talaga siya. At paano niya pagtatanggol, paano niya ipapaliwanag. Ayan ha. Bilang isang ina, siya daw ay nakatali. Pero bilang isang politician, ayan, siya ay nakaupo at nakikinig sa sitwasyon. Ito again and again, papaliwanag ko po. Para kung nagkukwento. Kung mapapansin nyo, eto siya kanina, di ba, si Ligarda. Eto ngayon yung sinasabi ko sa iyong anak. Bakit pumasok ang kanyang anak at bakit ito ay signifies ng kanyang anak? Kasi sa ngayon, ang kanyang anak ay nasa bingit ng panganib. Nakaitim siya, nakatapalodo siya ng itim. He is being covered by a black coat. And when we say black coat, ito ay isang delikadong parte ng buhay. Maaari siyang mamatay or maaari din siyang nabuhay. Paano ko nasabi na maaari siyang mamatay? As you can see, mayroon ditong blood stain. Pagkatapos, mayroon ditong mga cup. Ibig sabihin, yung cup na yun ay ginto. Ayan o, kitang-kita, ginto na nakatumba. Ang ibig sabihin noon, nanganganib ang buhay niya sa mga cup, information, sa mga detalye na hawak niya. And it can give difficulties sa isang ina na ang kanyang anak ay nasa bingit ng kapahamakan. Dahil lang, ayan o, may dugo o, di ba? May stain, may cup, may stain, tapos cup. Dahil lang, dito, nakita nyo to, sa mga tao ito, signifies naman ito ng mga tao na nakatayo. Dahil lang sa mga tao na, naku, 2 tao na nasasagabalan. Actually, marami itong tao kasi nakahiga na eh. Pero impormasyon. Kaya lang may 2 tao na talagang, hindi ko alam kung sino itong 2 taong to, na nagagalit at nag-iisip na sila ang mababanatan at the end of all the revelation na hawak ng batang to. So, ang hirap talaga. Mahirap maging isang ina at maging isang mambabatas. So, naiintindihan ko siya kasi isa rin akong ina. I am not a perfect mother, but I love all my anak. Okay? Ganon din siya. Isa siyang politiko, pero anak na niya ngayon ang nadadawit. At may kinalaman pa ito sa buhay, ha? Kaya nakakaawa din si Ma'am Loren Ligarda. Oh. But, unfortunately, bakit may unfortunately? Nanganganib ang buhay nitong batang ito? Unfortunately, hindi siya natatakot. Napakatapang ng inilabas ni Loren Ligarda na anak. Ako po. Hindi siya natatakot. Ang gusto niya, ipakita ang katotohanan, ayun, ang timbangan ng katarungan. At ang gusto niya ipamigay sa mga tao, mahihirap, ang anumang pera na kanyang, anumang pera na kanyang makukuha sa anumang sitwasyon tungkol dito sa katarungan ng korupsyon, gusto niyang maibigay sa mga tao. Ito yung mga tao, kitang-kita nyo, na mamalimos daw ang mga tao, while ang katarungan ay nako-quote. Ibig sabihin, ang katarungan, kitang-kita, ayan po. Ito signifies ng taong naghihirap, ng bansang naghihirap, pero siya ay naka-quote ng gray. Ibig sabihin, ang katarungan ay naghihingalo. Ayan, nakita nyo? Pagkatapos ito namang isang taong ito, signifies din ito ng mamamayan. Ito pareho silang mamamayan, ha? Pero ito signifies naman ito ng kagipitan, ng pera, ng simbolo. Napapaligitan ng maraming pera. Itong batang ito, hindi siya after sa pera. Kasi parang, kumbaga, marami na siyang pera. Pero after siya sa katarungan at maibigay muli dito sa mga mamamayan ang katotohanan ng simbolo ng ipinagtatanggol niya at inilalabas niya. At upang malaman ng tao na may isang taong, ang ibig sabihin nito, na may 2 taong biktima. So naniniwala siya na ang isang tao at ang mga mamamayan ay biktima ng injustice. Ayun yun. Bakit sinabing injustice? Kung mapapansin ninyo, gusto niyang level ang timbangan. So naniniwala rin siya na sa kanyang ginagawa, magigising ang mamamayang Pilipino. Ayan.
Kung masyadong ano itong revelation na ito. At ayaw din niya ang nangyayari na pagdiriwang. Ano kaya itong ayaw niyang mangyari na pagdiriwang? Ayun. Ayaw niya nang nakikita niyang pagdiriwang habang ito inang bayan to inang bayan. Bakit ko sinabing inang bayan? Naka-coach siya ng dilaw, naka-coach siya ng pink, naka-coach siya ng pula, tapos nakita niyo tong green grass. Lahat nasa component nito. So, ibig sabihin, lumalaban ang inang bayan, lumalaban ang mga tao, lumalaban ang ekonomiya. Yan. Habang nagsasaya daw ang iba, nagsasaya, lumalaban ang ekonomiya, ang mga tao, at may mga nakaupo daw ito, na mga tao, lalaki signifies, na parang nakita niyo po ito, inang bayan din ito, kumbaga budget ito, ayan, ang daming pera. Tapos ito, budget, na kinukuha ang ating yaman, ang ating budget. Ang inang bayan, kumukuha ng budget, tapos, ibig sabihin na kinukuha ang budget ng inang bayan, tapos inililipat lang at, kumbaga, inuubusan tayo ng source of fund. Inuubusan tayo ng kwarta, inuubusan tayo ng pera. Ang linaw di po ba ng kwento ng tarot? Doon pala siya, doon ang pinaglalaban niya, na mayaman ang bansang Pilipinas, kaya lang dahil sa korupsyon, ayun, kinukuha, pagkatapos tinatapon. Tapos, ang pinagtatapunan, wala lang. Baka doon siya natatakot ang maubusan ang bansang Pilipinas at hindi na makatayo ang inang bayan. Yun pala ang gustong mangyari ng ating libiste na anak lumabas kay Ma'am Ligarda dahil anak niya, na ipinapaliwanag niya ngayon sa kanyang ina na ang gusto lang niya is malaman ng mga tao ang katotohanan para hindi na maubusan ang inang bayan, ang Pilipinas. Ang problema, pumapasok tayo sa nakabaliktad si Ma'am Loren Ligarda. Hindi niya alam kung paano niya matutulungan ng anak niya na hindi maaapektuhan ang kanyang posisyon bilang isang politician or magkaroon ng bias. Mahirap talaga yan. Mahirap talaga yan. Parang nagkukwento na sa atin ang tarot. Mahirap talaga ang kalagayan niya kasi may nagsasabi na kailangan ang impormasyon ay tama. At habang nililitis, pero ako na po nagsasabi, alam ni Ma'am Loren Ligarda na lahat ng hawak ng kanyang anak ay authentic. Lahat ng mga papeles na hawak ng kanyang anak is authentic. Hindi pa lang siya nakakapagsalita, ayan dahil ayaw niyang, kaya meron siyang cup na pula. Ayaw niyang masabi ng buong, ayan, mga mambabatas siya or buong mga kaibigan niya, kakilala niya sa politika, or lahat ng tao. Wala pa rito ang mga taong mamamayan, mga simple, puro ito mga kap, puro ito may mga sinasabi. Ayaw niyang masabi na siya ay mayroong kinakampihan. Ayaw niyang masabi na kinakampihan din niya ang anak niya. Pero everything that she heard from his son, she know from the very first start na authentic ang hawak ng kanyang anak. Which unfortunately, nagbibigay din ng chaos sa mag-ina. Ayan, hindi natin alam ang buong sitwasyon, pero sila palang mag-ina, mismo sila nagdidebatihan, mismo sila nag-changing ng opinion. Unfortunately, hindi natin nakikita, pero nakita ni Tarot. At in the part of Ma'am Loren Ligarda, ayaw niya kasing masabi na ang anak niya ay may kinikilingan whether sa isang kampo o kabilang kampo. Tama nga naman. But unfortunately again, ang anak niya, dun siya sa isang tao na alam niyang ginawa lang ang lahat para matulungan ang Pilipinas na makabangon sa mga drug abuses. So, dito makikita natin na ipit talaga si Ma'am Ligarda kasi yung anak niya is wala sa kanyang masamang tinapay. Ang gusto lang niya is ipakita na hindi ito problema ng Duterte. Sasabihin ko na, hindi ito problema ng Duterte. Kung hindi, they are being blamed. Ito ay problema ng korupsyon at ng Pilipinas. Na gusto niyang patayin yung korupsyon sa Pilipinas. Which parang nahihirapan si Ma'am Loren Ligarda. So, ang hirap. Bilang isang ina, bilang isang mambabatas, at bilang isang politiko na gumagawa ng batas, ang hirap. Lalo't mag-ina pa kayo. Isang wrong move,
can cause chaos to both nanay and ina. Nanay and ina. Ang pangit kasi, darating ang time, bibigyan talaga siya ng posisyon si Ma'am Lauren Ligarda. Bibigyan talaga siya ng posisyon. Though, doon sa sitwasyon na siya ang makikinig sa lahat ng, kumbaga ako, isang ina, pinakikinggan, nasa isang lupon o parang usapin ng matataas na mga hurado o husgado, papakinggan mo ang hawak na ebidensya ng iyong anak. Dadating ang times talaga na mahihirapan siyang magdesisyon. At bilang isang anak, hahanapin ng anak kung saan talaga kakampi ang kanyang ina. Yun po ang nakalagay dito sa tarot. And sa sitwasyon na to, maiipit po si Ma'am Lauren Ligarda. Whether sa side siya ng anak niya or whether sa side siya ng mga tatamaan ng mga ebidensyang hawak ng kanyang anak. Dahil umabot ka sa video na ito, huwag kalimutan mag-like and subscribe para updated ho kayo sa mga bagong upload video tungkol sa prediction sa ating bansang Pilipinas at sa mga politics sa ating bansa.